Sobrang nalilito na ngayon itong si Jonathan sa nadiskubre niya mula sa kanyang 7 years ng live-in partner na si Cheska. Napag-alaman daw kasi ni Jonathan na ang mismong anak na inaalagaan at sinusuportahan niya ay hindi daw pala mismong sa kanya. Nangyari po yan matapos na aminin sa kanya sa chat ng ex-boyfriend mismo nitong si Cheska ang katotohanan. Kaya naman kausapin na nga po natin itong si Jonathan. Jonathan, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali, Kuya Boy. Kumusta ka naman ngayon? Alam ko hindi ganun alam kong mabigat na tanggapin kung sakasakali man na totoo itong sinasabi mo. Ha? Ikaw ba ay kumusta na ang sitwasyon niyo pala muna ngayon nitong si Cheska? Bali, Kuya Boy, nagpakalayo-layo muna ako. Kasi sobrang sakit. Alam ba niya ang dahilan ng paglayo mo? Alam niya na rin. At nag-aminan na rin kami. Okay, ayan ang mas gusto ko. Kasi nga, 7 years na kayo. So, yung bata ay 7 years old na rin, tama? Bali, 6 years old po, Kuya Boy. Sige. 6 years old pa lamang itong bata na pinag-uusapan natin. Di na natin babanggitin yung pangalan niya, Jonathan, para naman sa protection niya. Actually, mga itinago po natin ang pangalan nila. Ayon na rin sa pakikiusap nitong si Jonathan. Ayan, pero, sige, punta na nga tayo dito. Bakit naman daw naisipan nung biglang nag-chat sa'yo na ex-boyfriend nitong si Cheska na sabihin ang totoo? Nag-guilty na daw siya. Dahil sobrang sakit na yung ginagawa niya sa akin. At lalo daw ako napapamahal sa bata na hindi ko naman totoo anak. Ito lang paglilinaw lang, Jonathan. Nung magkasama kayo ni Cheska 7 years ago, tama? Opo. Ay wala pa siyang anak. Tama ba? Wala pa po. Wala Bali, pa. meron po siyang may boyfriend po siya na medyo matagal na rin. Pagkakaalam ko. So ibig sabihin, ikaw ay pumasok sa relasyon ninyo ni Cheska nang meron pa siyang boyfriend. Parang tingin ko, Kuya Poy, naging rebound ako eh. Parang ganon. Tingin ko ngayon. So are you aware na ikaw ay pumasok sa relasyon ng isang babaeng may karelasyon pa noon? Aware ka ba? Hindi. Hindi po. Pero alam ko meron siya nung pero sabi niya sa akin kasi wala na daw. Yung pinaliwala niya ako na wala na kami noon. Okay. Maghiwalay na sila. Ayan. Bago naging kami. Sige, iba-backtrack lang natin, Pagkatapos, naging kayo na nga at wala naman ng gugulo na ex-boyfriend noong 7 years ago, tama? Yes, Kuya Poy. Wala naman ng gugulo sa inyo. May nangyari na sa inyo ni Cheska at ilang buwan pa lang kayo doon sa relationship nyo na malaman mo na buntis na itong si Cheska. Yes, Kuya Poy. Pero naisip ko na sa akin. Kasi ako lang naman yung kasama niya na kayo lang naman yung magkasama noon, sa inyo lang may nangyayari. Yun ayon sa pagkakaalam mo. 'Di ba? Okay. Fast track tayo ng konti. Ayan, hindi ko natatanungin kung sinong kamukha nung bata, kahawig ba nung ina, kahawig mo, ganyan. Hindi na yun it doesn't matter. Ha, Jonathan? Okay? With all due respect doon naman sa bata. Okay, sa makatwid, pinanindigan mo naman. Yes po, Kuya Poy. Bali, totoong anak ko talaga ang doing sa kanya. Kuya Poy. Kumbaga, lahat ng mga binigay ko, talagang true father yung pinakita ko. Lahat ng kakayahan namin, yung mga memories namin, di ba? Di ba, Kuya Poy, ang sakit. Di ba, na gano'n mo malalaman na lahat ng mga pinaghirapan panahon na magkasama kayo, yung mga moment, memory,
Mhm. na masasaya kayong umingiti, di ba? Nag-aanoan kayo, nag-aarutan kayo. Oo. Habang lumalaki yung bata, di ba, yun po, sobrang sakit talaga. Sobrang sakit kung totoo na hindi sa'yo. Oo. Totoo talaga, Kuya Poy, kasi hindi naman magre-reach out yung lalaki. Kasi nakita niya na sobrang nagigilty na siya. Tapos ganun pa yung ginagawa nung kinakasama ko. Ano bang ginagawa pa nung kinakasama mo? Nagkikita pa rin ba sila sa loob ng relationship Bali, niyo? hinahayaan niya lang na mahalin ko yung anak na hindi naman pala sa akin. Meron ba mali doon? Itong lalaking ito, kaya ko nga tinatanong sa'yo na wala nang gugulo, walang nangaabala sa inyo nung pinagbuntis niya yung bata. Ano ba, tinanggihan daw ba siya ni Cheska nung nag-offer siya o hindi? Hindi po. Bali, talagang walang connection na. Ngayon lang talaga, Kuya Poy, na lumabas yung ano na to. Oo. So ito Biglaan nga. lang talaga. So ito nga ang tanong ko naman, ano ang intensyon ngayon nitong kung sakasakali nung nagsasabi na siya ang biological dad ng kinikilala mong anak? Ano ang intensyon niya ngayon? Bukod dun sa nakukonsensya siya, ano ba? Will he take the responsibility doon sa bata? Kukunin niya ba? Paaaralin niya raw ba? Haharap na ba siya? Paninindigan niya? 7 years after, wala nga siya eh. Bali, ganun nga, Kuya Poy. Gusto niyang siya yung talagang magpatunay na parang palakihin niya talaga. Sa yung mali na nangyari dati daw. Tapos, kung hahayaan lang daw na nung asawa ko na lumaki yung bata na sa hindi totoo, yung kalokohan lang. Siyempre, yung bata daw yung para magdadala ng ganun na bigat na problema. O sige, ganito. Papaano naman, inamin ba talaga nitong si Cheska, ang iyong live-in partner, na yun talaga ang nangyari? Yes, Kuya Poy. Saka yung ex niya pala, Kuya Poy, hindi yun malayong namin, Kuya Poy. Ano? Kaibigan. Hindi ko rin po alam talaga na yun talaga yung ex niya. Anong ibig sabihin mong hindi malayong kaibigan? Kakilala mo rin? Opo, Kuya Poy. Kaya nakikita niya rin yung bata. Nakikita niya na paano ko alagaan, paano ko katuwin. Kaya, yun nga po, kaya nag-guilty siya na mali yung ginagawa sa akin ng babae, ng asawa ko. So, anong napag-usapan nyo nitong si Cheska? Aalis ka na, bahala ka na dyan, niloko mo ko ng 7 taon, pinapaniwala mo ko, or sinabi niya naman na nagstay siya sa'yo dahil mahal ka niya at hindi lang naman para doon sa convenience na merong managot para doon sa bata. Una pa lang, Kuya Poy, niloko niya na ako eh. Sinabi niya sa akin nung una na hindi sa akin yung dinadala niya. Siguro matatanggap ko. Matatanggap ko kasi hindi naman kasalanan ng bata eh na magkaroon ng panibagong tatay. Pero yung taon na niloko niya ako, na pinaniwala niya ako na sa akin, bata, parang gumuhulat ng mga masasayang araw, masasayang memories na pinagsamahan namin ng bata. Sa masakit din sa bata kasi siyempre ako yung tinuturing niyang tatay, papa. Alam mo, Jonathan, hindi ko naman sa sinasabing binabaliwala ko yung mga nangyari recently dyan sa relationship ninyo. It's just that, what difference does it make na nalaman mo yung katotohanan ngayon pero ikaw naman, dahil sa
gusto mo talaga at minahal mo na rin yung bata, ano ba ang dapat na mag-iba? Sinabi nyo na ba rin agad dun sa bata na hindi talaga itong si Jonathan ang tatay mo? Ganun ba kabilis sa mga pangyayari at iba ang biological dad niya? Sinabi nyo na ba yun? Hindi pa naman po. Kaya Oo, po kasi kasi masyado pang bata. alam ko, opo, sobrang bata pa po. Saka Mm. hindi niya maintindihan. Mm. Saka Ayan. kung masasaktan talaga siya, syempre. Bata pa siya, hindi kaya ng puso niya na yun na saktan ng gano'n. Sa ngayon ba, kaya mo pang mapatawad itong si Cheska kung sakasakali sa ngalan na 7 taon yun? 'Di ba na totoo yung ibinigay mong pagmamahal, talaga meron lamang na isang katotohanan na kumbaga hindi ka nabigyan ng access at yun nga yung pagiging biological dad na hindi naman pala nitong bata na kinikilala mo na bilang iyong anak. Bali, kaya parang ang hirap patawarin eh. Kasi, doon sa una pa lang na sinabi niya sa akin na hindi sa'yo yan, matatanggap ko naman kaya po kasi nagmahal naman ako eh. Minahal ko naman siya. Pero yung habang minamahal ko sila, dalawa, ang anak ko, Mhm. tapos bigla ako malalaman na ganun, sobrang sakit. Doon ba sa 7 taon na magkasama kayo as live-in partners, so parang namumuhay kayong parang mag-asawa na nitong si Cheska, ano ba yung pakiramdam mo? Totoo ba yung pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya? Alisin mo muna itong yung sinasabi mo na hindi mo sinabi sa akin na iba pala ang tatay ng anak natin na kinikilala ko. Nung hindi pa yon, kumusta siya bilang partner? Kumusta siya bilang asawa? Is she loyal to you? Loyal po, kaya po eh. Bali, pinapakita niya na yung pag-aaruga, pag-aalala, pag-iingat sa akin bilang asawa ay nandun naman po. Hanggang Napaparama niya yung pagmamahal niya sa akin. hanggang nitong lumabas yung katotohanan na hindi mo inaasahan. Opo, Kuya Poy. Hindi ko po talaga inaasahan. Sobra. Oo. Kumbaga, Kuya Poy, this coming bukas po, magbe-birthday yung anak, yung bata, yung anak ko. Mhm. Hindi ko siya makakasama. Kasi, umalis ako eh. Palayo-layo ko yun. Sige. Nagpapahinga ka lang dahil mahirap nga talagang lunukin yung ganyang kapait na katotohanan, ano? Sige, Jonathan, para mas matulungan kita at para mas maintindihan ka rin namin, maintindihan kita at ng mga tagapakinig natin. Ano yung bagay na gusto mong sabihin at gusto mong mapag-usapan ninyo at mabigyang linaw nitong si Cheska na hindi mo nasabi sa harapan niya nung kayo ay huling nag-usap nang malaman mo nga yung katotohanan na yan? Go. Gusto ko lang naman na sinabi mo yung totoo. Noong una pa lang na hindi ako yung tatay na sinadala, pinagbubuntis mo. Kasi matatanggap ko naman yun eh. Walang kasalanan ng bata sa pagmamahalan natin. Hindi kasalanan ng bata kung iniwan siya ng tatay, kung hindi siya pinanagutan. Pero sana dapat sinabi mo yung katotohanan sa akin. Dahil matatanggap ko yun. Pero ngayon, bigla na lang sasabihin sa akin after ng games, ilang taon na yung bata. Tapos nagigilty daw siya na nakikita niya na masaya. Inaalagaan ko yung anak niya. Tapos, ang sakit talaga. Kung sinabi mo yung totoo, tatanggapin ko, wala tayong naging problema. Masaya tayong magkasama. Wala tayong ibang iniisip kundi yung pamilya natin. Tapos ito bigla na lang. Bigla ang guguho. Apoy. Okay.
Ayan, ano, yan po ang ilan sa mga bagay na gustong sabihin talaga mula sa puso o i-heart to heart nitong ating kapatid na si Jonathan. Napakahirap, hirap pa talaga siyang tanggapin yung katotohanan na bigla na lang sumambulat, sumabog sa kanyang harapan. Pero Jonathan, alam mo no, maipapayo ko lamang sa'yo, hindi na natin maibabalik pa yung nakaraan. Naintindihan mo naman yon, di ba? Kaya nga, Kuya Poy. Sabi mo nga, 1 taon na naman ang dadagdag sa edad ng bata. Yes, Kuya Poy. Oo, sana 1 taon na naman ng pagmamahal mula sa'yo. Dahil ako naniniwala, na naalala mo ba yung mga pagkakataon? Ikaw ba may mga kapatid, Jonathan? Yes po, Kuya Poy. Pero meron tayong mga nakikilala na mga kaibigan. Meron ka bang best friend? Meron po. Yung bang ganyan na meron tayong mga makikilala mga tao na para bang mas close tayo sa kanila kaysa dun sa sarili nating mga kapatid. Meron tayong mga sikreto, meron tayong mga kalokohan na mas openly na sasabi natin dito sa ibang mga tao na galing naman sa ibang pamilya o galing sa ibang ina nang dahil dun sa tagal ng inyong pinagsamahan na subok na. 'Di ba? At itinuturing na natin sila bilang pamilya rin. Tama? Naintindihan mo ko? Naintindihan mo ko, Jonathan? Yes, Kuya Poy. So ito ngayon, saganang itinuring mo na talaga bilang sariling anak itong bata na anak ni Cheska. At kanina nga tinanong kita kung kumusta ba si Cheska doon sa 7 taon ng inyong pagsasama. Sabi mo naging tapat naman siya sa'yo. Yun nga lang, merong talagang isang sikreto na ngayon nangamoy, 7 years after na hindi pala talaga sa'yo yung bata. Ano ba yung mas matimbang sa'yo? Yung katotohanan na yun na mali nung nakaraan o yung katotohanan na ikaw ay totoong-totoo ang pagtayo mo bilang ama doon sa bata, ang pagtayo mo bilang asawa na rin sa iyong live-in partner na si Cheska, yung pagmamahalan ninyo bilang pamilya o yung katotohanan na ngayon mo lang nalaman? Ano yung mas magandang i-workout doon? Yung magandang pinagsamahan o yung pangit na katotohanan mula sa nakaraan? Kasi hindi na natin maitatanggi yan. Sabi mo nga, inamin ni Cheska, inamin din nung kanyang ex-boyfriend na kanila talaga yung bata, and for peace of mind, pwede rin kayong mag-invest, magpa-DNA test. Kaya nga, Kuya Poy, sobrang sakit yung nangyari na to. Ikaw ba, ano ang nakikita mo sa sarili mo in a few months time from now? Yung bang masaya, nakapiling mo yung bata at itong si Cheska at subukin na siya ay patawarin doon sa hindi niya pagsasabi ng katotohanan noon, o yung iwanan na lamang sila at ipagkatiwala na sa ibang tao na hindi nga sila pinanindigan for the past 7 years? Kaya nga, Kuya Poy, napakasakit. Sinabi niya pa kung kailan naman na sobrang saya namin. Tapos ito, naghahanda ako ng para sa kaarawan ng anak ko. Tapos sasabihin niya gano'n. Bakit hindi niya dati pinanindigan, di ba? Hindi niya talaga inako. Bakit ngayon pa? Kung kailan na almost perfect family namin. Sakit talaga, Kuya Poy. Yes. Sobra. Nararamdaman kita. Kasi nandun ka pa sa paulit-ulit na nasaktan, nahihirapan at hindi pa makapag-isip sa kung ano ang gagawin ngayon. Ito, basahin lamang muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin nanonood. Sabi ni Ruth Claire Reyes, dapat nga nagsabi na lamang ng totoo yung babae nung una pa lang. Masakit talaga yan. Sabi naman ni Remy Ibasco, ano kaya ang dahilan ni girl? Bakit niya ipinaako sa iyo ang bata na iba naman pala talaga ang tatay in the first place? Ito naman si Angel Alfonso, sabi niya, girl, sana sinabi mo na lang yung totoo. Total, mahal ka naman talaga nitong si Kuya Jonathan. Matatanggap ka niya. Ang masakit kasi, niloko mo rin siya ng mahabang panahon. Sandali. Si Malu Ibanga,
Baka natatakot na maiwan mo siya noon. Hindi ganun kasi kadali na umamin, lalo't mahal ka niya, pero kung nandyan pa rin sa puso mo yung pagmamahal, sana makapagpatawad ka pa rin. Ikaw ba, sa tingin mo kaya pa magpatawad pero hindi pa ngayon? Hindi natin pinipili na magpatawad ka ngayon, Jonathan. Kaya ko naman po magpatawad Mm. para sa, Mahal, sa pamilya. oo, mahal. Hindi ko natatanungin kung mahal mo yung bata dahil sigurado ako mahal mo talaga yung bata. Ilan taon Mahal na siya na mahal ko bukas? talaga, 7 oh. or 8? Bali magse-7 na po siya. 7 Tomorrow. years old pa tomorrow. Tapos yung Hindi ko siya makakasama. si Cheska, ilang taon na siya? Mahal mo pa ba itong si Cheska? Mahal na mahal ko siya. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit ganun. Mhm. Pag mamahal ko, parang biglang gumuho. Hindi pala ikaw yung parang hindi ikaw yung hindi totoong Cheska na nakasama ko nung mga nakaraan. Ganon. Sa bagay, talagang hindi natin talaga mapipilit yan. Pero ikaw, meron ka pa ba mga ibang mga bagay na gustong sabihin kay Cheska para gumaan-gaan yung loob mo? Go ahead, Jonathan. Cheska, sana noon pa man, inamin mo na. Kasi masakit talaga. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Kaya ko ipaglaban yun. Kaya ko ipaglaban ikaw. Kahit na may dinadala ka. Kahit hindi sa akin yung bata, tatanggapin ko. Pero yung biglaan na ganito na hindi sa iyo, hindi sa akin yung bata. Pinamukha mo sa akin na anak ko, sa akin nakapangalan. Diba? Tapos, maghahabol yung ex mo. Para sa dapat dati ka pa niya pinaglaban. Na hindi niya ginawa, na ako ang lumaban para sa kanya. Alam mo, dyan nga sa mga sinasabi mong yan, Jonathan, alam mo, hindi natin makokontrol kung ano yung gusto mangyari ng ex niya. Hindi rin natin makokontrol sa kung anong pwedeng gawin itong si Cheska. Pero ikaw, ano ba ang kaya mong kontrolin? Kasi yan yung sarili mo. Ipaglalaban mo ba itong pamilya na kinagisnan mo at binuo mo o hindi? Yan na lamang yung magandang tanong ngayon. Kaya mo ba silang ipaglaban? Pipilitin ko pong ipaglaban kaya boy. Kung workout po namin. Kasi hindi ako papayag na. Yes. Total sa akin naman nakapangalan yung bata. Wala naman siya magagawa. Pwede naman kami tumayo. Yes. Kalimutan. At kung hindi man naamin noon, sabi ko nga sa'yo, hindi na natin maibabalik pa yung nakaraan. Nagkamali na si Cheska, inaamin niya yon. Pero mas maganda nga na kasama doon sa pakikipaglaban mo, yung pagtanggap doon sa katotohanan na hindi man siya naging totoo noon, pero totoo na siya sa ngayon. Yan naman ang masisiguro ko nandahil sa sagot mo. Nandahil din sa sagot ni Cheska para sa'yo, Jonathan. Ha? Lakasan mo ang loob mo. Pipilitin ko po talaga kayo boy. At lalayo na lang kami. Lumayo ka muna, magdasal. Lalong-lalo na, magdasal ka for guidance. At syempre, yun lang mga kailangan mong tao ang kausapin mo. Si Cheska, yung anak mo. Na kanino ka ba ngayon? Nasa pamilya mo? Bali, nasa probinsya po ako sa pinsan ko. Ayan, nasa pinsan mo, yung mga tumutulong sa'yo, sila na lamang muna ang Alam, samahan di mo. ko masabi talaga din Kuya Poy kasi ayoko masira siya sa pamilya ko. Yes, oo. Talagang halos sinosolo ko lang talaga yung nararamdaman ko ngayon, Kuya Poy. At ako naman natutuwa dahil kahit papaano na ilabas mo ang bigat ng nararamdaman mo, ha? Magdasal Salamat ka, po, kapag Kuya ka Poy. napapagod ka, magpahinga. Oo, matulog ka rin para mas nakakaproseso ng mas maayos yung utak natin kapag ka tayo ay nakakapahinga. Huminga ng malalim lagi, Jonathan, okay? Opo, Kuya At Poy, isipin salamat mo po. yung mas magandang kinabukasan kasama yung pamilya ninyo. Sabi mo, gusto mong ipaglaban sila. Ha? Opo, Kuya Poy. Maraming salamat din sa iyo, Jonathan.